ngayong umaga bumalik na naman yung pagiging maginaw dito sa Tugigaraw. Pero 'di ba yung Winner X, matagal ng pangalan yan ng Honda GT-R sa ibang bansa. Tsaka yung technique dito, pagka magta-top speed kayo, yung puwet nyo dapat, alam nyo yung dito na part, ayan, ilagay nyo dyan yung puwet nyo, tapos medyo usog kayo ng konti, medyo, ayan o, medyo sub-sub kayo ng konti para maganda yung position ng pagkaka-aerodynamic nya. Okay na siguro yung pagtetest ko sa aking mic kasi meron kasi kaming gaganaping friendly gauge ng aking katrabaho gamit yung kanyang Raider FI. Panoorin nyo yun mga ka-Phantom. This week siguro kung makakapag-change oil daw siya. What's up guys? So ngayon nandito tayo ngayon sa may Bagay Road at itetest ko yung aking mic kasi kagabi inayos ko siya na dagdag ako ng towel. Yung mismong lapel kasi kapag ka medyo mahangin, parang hindi maganda yung ano ko, yung nagiging boses ko sa kanya. Kaya ginawa ko, naglagay ulit ako ng towel para ma-minimize na yung noise na naririnig sa aking helmet. Kasi yung aking helmet, meron tayong naririnig na parang sumisipol, pero common na yan na nagiging issue ng Evo helmet. So guys, meron na akong gustong puntahan ngayon, itong daanan na to kasi ito kasi yung bagong ginawa nila. So sabi nila ito yung bypass road dito sa Tugigaraw. Ito yung papuntang ano, kung nakita nyo yung vlog natin noon na papuntang Carig, ito yun, lalabas doon. Ngayong umaga bumalik na naman yung pagiging maginaw dito sa Tugigaraw. Pero yun lang guys, yung daanan dito hindi pa masyadong maganda kasi medyo ayan o, makikita nyo talagang may mga buha-buhangin pa, tsaka delikado pa. Hanggang dito lang yata yung daanan na semento. And tapos dito ano na, ganun pala to. Okay. So wala lang, pinuntahan lang natin kasi gusto nating makita, para ding makita nyo yung view dito. Bali hindi pa pala siya pwede. Ayan o. So ayun yung pinuntahan natin sa may Solana Wood. At ganito din yung ginawa nila doon, itong bypass road. So bali itong ano dito, itong daanan dito, ito na yung papuntang Solana. Dediretso na doon kasi ano, may makikita kayong mga gumagawa dyan ng ano, ng tulay. So ililipat na nila yung tulay dito from doon sa ano, sa Bunton, ilalagay na dito. Ganito pala dito. So ayan o, yung naka Honda Click, iikot din sana. Baka mamamasyal lang din katulad ko. So ayan, siguro medyo matagal-tagal pang mag-o-open ito. At makikita nyo naman yung kalsada dito talagang inuumpisan na. Tsaka ngayon mga ka-Phantom, medyo hindi maganda yung aking pakiramdam kasi parang tinamaan na ako ng sipon. So magdadalawang araw na yung sipon ko. Hanggang ngayon medyo ano pa rin, pero mas okay kasi yung ganito na naiinitan tayo kasi at least medyo ano, uminit yung katawan natin. Kaysa naman hindi tayo lumalabas, mas magandang mag ano na lang tayo, mag joyride na lang tayo, para kahit at least papaano na nakikita nyo pa yung mga magagandang ano, view na pinupuntahan natin. Kasi 'di ba, nakakasawa din namang puro review tayo dito sa motor. Uy, maganda naman yung meron tayong pinupuntahan na lugar kasi pati ako minsan wala na din akong maisip na may content dito sa motor natin. Maganda na lang siguro yung ganito na nagmumotor na lang tayo para mas nakaka-enjoy, mas nakaka-relax. Kasi kapag ka mga issue yung mga pinag-uusapan natin, baka mamaya hindi na kayo bumili ng sniper. At alam nyo ba mga ka-Phantom, madami ring mga nagko-comment. Yung mga iba may mga magagandang comment, na-appreciate nila talaga yung ating video. Pero yung mga iba naman, talagang hindi mo talaga may iwasan talaga sa social media na madaming mga basher
Minsan kasi yung mga iba sineseryoso nila, kaya yun, hinayaan na lang natin. So ito din yung madalas na dinadaanan natin pagka nagbablog tayo, noong ginagamit ko pa lang yung aking cellphone sa pagbablog. At ngayon kasi meron na tayong camera na ginagamit, mas okay na. Kasi yung cellphone kasi maganda rin naman na gamitin sa pagbablog, kaso medyo hindi ko siya kayang patagalin sa aking ulo. Kasi syempre iba talaga kasi yung bigat ng cellphone kumpara mo sa action cam. Kaya kung nagbabalak kayo mag vlog, okay lang na gumamit muna kayo ng cellphone. Pero kapag nakaipon-ipon na kayo, mas maganda pa rin bumili kayo ng action cam. So yung daanan dito hindi pa masyadong clear kasi kung makikita nyo, katatapos lang nila na road widening. At itong daanan na to pupuntang Bunton Bridge. So pwede kayong pumunta ng Bunton, pwede rin kayong pumunta sa Kataggaman. Madami kasing pupuntahan tong daanan na to. Tsaka pala dun sa pinag-uusapan natin noon na about dun sa Winner X. So madami talagang mga subscriber natin ang nag-comment. So ang sabi nila hindi daw GTR, Winner X. So okay, it's fine, Winner X. Yan, wala naman talagang pinagkaiba talaga kung ano man yung pwede nating itawag doon. Kasi siyempre nilagay nila doon Winner X. Pero 'di ba yung Winner X, matagal ng pangalan 'yan ng Honda GTR sa ibang bansa. Kaya sinabi ko na GTR siya kasi yung makina parehas pa rin naman, walang pinagbago. Yung mga nadagdag lang sa kanya is yung nasa kanyang looks. Hindi naman katulad sa Sniper na kung ikukumpara mo yung Sniper V1 sa Sniper version 3, malayong mas malaki talaga yung upgrade niya. So sa ibang bansa din kasi yung tawag nila dito sa ating Sniper, sa mga nanonood dyan, is RC Exciter. So yan yung pangalan nila. Pero ang kasi ang Honda, yung pangalan talaga na nilabas na nila is yung pangalan ng GTR sa ibang bansa, kaya naging Winner X. So madaming nababaliw ngayon sa motor na yun kasi sabi nila mas maganda na daw yung kanyang mga bagong features ngayon. Pero syempre kapag nakakita tayo ngayon dito sa Tugigaraw ng ganong motor, i-review natin. Kaya nga tayo naghahanap ngayon at gumagala para may makita tayong ganun. Pero hanggang ngayon wala pa tayong makita kasi limited pa rin yung mga stocks na dumating siguro. Madami pang mga araw na makakakita tayo ng Honda Winner X. Dito naman yung parkingan ng papunta sa Solana. Ayan, kapag galing kayo ng Tugigaraw at uwi kayo ng Solana, pwede kayong sumakay dyan. So after 6 months, makikita nyo na yung mga ibang user magpo-post na sila about sa issue ng Honda Winner X. So yan, makikita nyo na talaga na kung maganda ba talaga. Kasi syempre kapag bago, madami talagang tumatangkilik. Pero kapag medyo tumagal-tagal na, mawawala na naman yan sa paningin ng mga tao. Kaya siguro yung masasabi ko lang sa mga gustong bumili ng Honda Winner X ay mauna na kayo para makita namin yung review nyo kung maganda ba talaga. Actually okay din yung yung itsura ng Honda Winner X kasi bulky. Parang alam nyo yung yung dash 110 sa side nya, parang ganun yung ginawa nila, na parang pinalakihan nila. Tapos yung front looks nya is parang air blade yung design. Then yung kanyang head cowling, parang parehas sila ng Aerox. Parang ganun yung itsura nya. Bakit ganun yung busina ko? Magta-top speed sana ako dito sa aking motor kasi syempre, 'di ba? Bago yung ating camera. So gusto ko namang mag-top speed na solo ko lang. Try ko kung makakuha niya yung 140 plus
na top speed. Kasi dati nung nag top speed ako dito, naka 142 ako. Yun is nasa ano siya, good weather condition, yung talagang hindi mahangin, talagang tanghaling tapat noon nung tinest ko to, nakaya niya nag 142. Pero sa ngayon gusto ko kasing maulit yun para may pakita ko sa inyo kung kaya niya ba talaga. Kasi syempre yung mga iba kasi nare-reach nila 137, 138. Siguro konting ano pa, siguro konting practice pa sa pagbibitaw ng ano, ng throttle. Kasi kapag ka first time mo talagang mag top speed dito, hindi mo makukuha yung tamang technique. Tsaka yung technique dito, pagka magta top speed kayo, yung puwet nyo dapat, alam nyo yung dito na part, ayan, ilagay nyo dyan yung puwet nyo, tapos medyo usog kayo ng konti, medyo ayan o, medyo sub-sub kayo ng konti para maganda yung position ng pagkaka ano niya, pagkaka aerodynamic niya. Kasi napansin ko kapag ka nandito ka talaga sa pinakaunahan, mas ano, mas maganda yung positioning mo. Kapag ka nakayuko ka kasi at ano, nasa likod yung puwet mo, parang nag-stick lang siya ng 135, 136. Dalawang beses ko na try na nag 140 tong anong sniper natin. Pero ito ngayon gusto ko talagang ano, isaksihan, na gusto kong ipakita sa inyo kung talagang hanggang ngayon kaya niya pa rin. Kasi syempre 2 taon na to. Tsaka meron pala akong babaguhin dito sa sniper natin, kasi ito yung talagang problema ko kapag ka naglilinis ako, ito na, naiilang talaga ako dito sa ano, sa nakikita kong itsura nitong fairings ko. Kasi alam nyo dito sa part na to, itong bandang may ano, may glossy, gusto kong palagyan ng sticker yan. So may nakachat na akong maglalagay ng sticker, pero hindi niya pa ma-estimate kung magkano yung labor niya. So bukas siguro ipapacheck ko sa kanya kung magkano yung magagastos natin at ipapagawa natin sa kanya. Tapos siguro magdagdag tayo ng konting sticker lang dito sa harapan niya. So yun, i-check natin kung ano yung mga magandang sticker na ilagay natin. Pero syempre tayo kasi ayaw ko nang maiba na talaga tong itsura niya. Ganito na talaga yung gusto kong image niya. Pero hanggang ngayon madami pa rin naghahanap ng ganitong color. Kaya hanggang ngayon itong motor natin, naalagaan ko talaga yung kulay nito. So yun mga ka-Phantom, wala tayong nakitang Winner X ngayon. Kasi kapag ganitong oras, madaming mga nagmumotor. Okay na siguro yung pagtetest ko sa aking mic. Kasi meron kasi kaming gaganaping friendly gauge ng aking katrabaho gamit yung kanyang Raider FI. Panoorin nyo yun mga ka-Phantom. This week siguro, kung makakapag-change oil daw siya, i-message na daw tayo kung kailan yung ano natin, yung paglalaro natin. Pero isa-set kasi namin yun siguro mga medyo umaga, ganun, para wala masyadong sasakyan. Bali yung motor niya medyo may konting setup rin, pero try natin kung kaya natin. Kasi yung motor niya nag 155 yung top speed niya, pero yun kasi is medyo advanced reading siya. Kasi yung sprocket niya naka 1442, yung sprocket ng Raider is 1438. Siguro ano, maiiwan niya tayo sa arangkada, pero pag dulo, yun yung ano naman natin, doon tayo makakabawi. Pero try natin kung kaya ng ating sniper. So yung mga ka-Phantom, maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking video for today. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.